So what's up guys? Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Joshua Romero. So hi guys, I'm Justin. Hi guys, I'm Liam Di Marquisto. At ako naman si JRC Padilla. Halina't samahan niyo kami. Sa likod ng mga gusaling ito ay may mga taong kamangha-mangha na nagtatako sa bawat marka sa papel, bawat leksyon sa pisara at nag-aalay ng oras, talino at puso para rito. Ang vlog na ito ay alay sa isa sa kanila, isang guro na higit 10 taon nang nagsisilbing ilaw sa daan ng edukasyon. Sa loob ng mga taon, mga nakalipas na taon ay maraming nagbago. Mga estudyanteng dumaan, mga aralin na iniba, at teknolohiyang unti-unting pumasok sa silid-aralan. Pero sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, nananatiling matatag kang isang guro. Hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang tagapakinig at pangalawang magulang natin. Ngayong araw, maririnig natin ang kanyang kwento, kung paano niya hinarap ang bawat hamon ng panahon, at kung paanong ang teknolohiya ay hindi naging hadlang, kundi isang kasangkapan upang mas lalo pang mapaabot ang kaalaman. Ito ang kanyang kwento, isang dekadang paglilingkod, isang kwentong karapat dapat pakinggan, at kaya't samahan niyo kami makinig sa kwento niya. Magandang araw sa inyo mga ka-inhinyero. Ngayon, nandito ako sa Camarin Elementary School para kilalanin natin ang isang batikang guro. Tara, kilalanin natin siya. Magandang araw po ma'am. Maaari po ba kayo magpakilala? Ako si Dr. Mary Jane Melgar Capunton ng CADES Unit 2. Ma'am, bilang isang guro na isang dekada na ang karanasan sa pagtuturo, ano po ang isa sa mga karanasan niyo tumatak sa inyo bilang tagapagturo? In 21 years in service ko bilang teacher, ang naging tumatak yung pagtuturo ko nung pandemya. Talagang nasubok yung galing at saka flexibility ng mga teacher. Bakit? Kasi from classroom, naging homeschooling, diba? So, naging malaking transition yun sa amin. Bigla kaming technology ang ginagamit na dating chalkboard at saka Manila paper. So, yung mga may edad na mga teacher, nahirapan sila kasi hindi naman sila sanay sa technology yung time na yun. So, hindi ako masyado nahirapan kasi medyo kabisado ko yung technology. So, yun yung karanasan lalo ako, hindi ko yun siya makakalimutan. Kasi doon talagang pinakita gaano kagaling yung mga teacher na maihatid yung lesson sa mga mag-aaral. Maraming salamat po ma'am. Ngayon naman po ma'am, ano pong teknolohiya o invention ang ginagamit mo po noon at hanggang sa kasulukuyan ay ginagamit niyo pa rin po? Yung unang-una na ginagamit na noon na hanggang ngayon, yung TV. Pangalawa, yung projector. Pero yung projector, mas naging high-tech na siya. Dati kasi, di ba, gumagamit pa ng silhouette na plastic para lang makapag-project. Ngayon, hindi na. Mas colorful na siya. Pero yun pa rin ginagamit namin hanggang sa ngayon. At, syempre, yung computer. Yung computer, di ba dati, parang binary lang siya. Pero dahil nag-improve yung technology natin, mas naging colorful, mas naging high-tech, mas naging maganda yung animation. So yun po ma'am, ito po yung sunod na tanong. Nahirapan po ba kayo noong una sa paggamit ng bagong teknolohiya sa pagtuturo? Paano niyo po ito inaral o tinanggap? Noong una talaga, hindi naman ako masyadong nahirapan. Nahirapan lang ako sa mga bagong application. Bakit hindi ako masyadong nahirapan? Kasi mayroong mga trainings na ipinoprovide sa mga teacher, tinuturo kung paano talaga siya gamitin, para saan siya gamitin. Kaya yung technology ngayon na ginagamit namin, hindi naman kami nahirapan. Sa personal yun ha.
Sa ibang teacher na may edad, yun ang nahirapan. So last po ma'am is, para po sa mga kapwa niyong guro, ano po ang advice niyo para mas maging bukas sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo? Okay, ang advice ko lang, gumamit din sila ng makalumang paraan at yung makabagong paraan. Bakit? Kasi katulad nung nakaraan, nagkakaroon ng malawakang brownout. Kapag makabagong teknolohiya yung ginamit mo, hindi mo siya magagamit at hindi ka makakapagturo. Kung alam mo siyang gamitin yung mga makaluma, makakapagturo ka pa rin. Tapos, ang pinakapayo ko sa kanila, maging flexible sila. Alam nilang gamitin yung makaluma at saka makabago. Dahil ang teacher talagang nandyan na yan sa norm namin na dapat kami ay maparaan, hindi lang sa makabagong teknolohiya at saka hindi lang makabagong teknolohiya, kundi dun sa makalumang paraan. Dahil doon, mas naitatawid kasi yung lesson sa mga mag-aaral. Kung parehong pamamaraan, yung gagamitin mo. Yung may makabago at saka may makaluma. And then, ikaw ay isang magaling na guro kung ang dalawang pamamaraan na yun ay kaya mong gawin. Sa dami ng nangyayari sa mundo, minsan nalilimutan nating bigyang halaga ang mga tahimik na bayani, ang ating mga guro. Ang kwento ng aming panauhin ay paalala na ang pagiging guro ay hinggit pa sa pagtuturo. Ito ay sa pag-unawa, pag-aalaga, at ang matapang na pagyakap sa teknolohiya. Hindi para palitan ang puso ng edukasyon, kundi para palawakin ito. Mabilis magbago ang panahon, pero ang puso ng isang guro nanatiling matatag. So ayun nga mga ka-inhero, marami pa kayong natutunan? At halika na, magpasalamat tayo kay Ma'am Jane. Thank you po, Ma'am. At sa pagtatapos ng aming vlog, nais po namin ipahayag ang taus-pusong pasasalamat sa ating mga guro sa walang sawang pagtuturo, paggabay at pagmamahal sa kanilang mga estudyante. Kayo po ang tunay na bayani na nagbibigay inspirasyon sa bawat kabataan. Kaya't hanggang sa muli mga ka-ininyero.